makikita, Erwin Tulfo. Wala kang makikita pag ganito ka. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Oh, putang ina. Wala ka talagang makikita kapag ka ganito ka, inaakusahan ka na magnanakaw ka. 120 million na campaign donation. Konektado sa Yap Brothers. At yung Yap Brothers, putya, yung panahon pa ni Pangulong Duterte, nangungurakot ng mga hayop na yan. Na-freeze pa yung mga assets niyan ngayon. ACT-CIS yan. Kasama niya yan sa partido, sa party list niya. Kaibigan nila itong mga ito. O, tangina, kaya naman pala. Nagbago ang prinsipyo. Ikaw ba naman makatanggap ka ng 120 million eh. O, may, di ba, sabi ko nga sa inyo, sabi nila, si Michael Jackson daw ay, ay kakaiba. Eccentric daw siya. At ano daw siya, yung alam mo yun, parang ano daw siya, yung iba ang kanyang pagkatao, hindi daw siya normal. Hindi daw siya normal. Putang ina nyo. Ito nga 120 million lang ang nakuha. O kung magkano lang yung mga maleta, laman ng maleta, kung ilang milyon lang yun. Sabihin na natin, nakakuha to ng 1 bilyon. Sabihin lang natin kunyari lang, kahit di totoo. Nakakuha si Erwin Tulfo ng 1 bilyon na pera na hindi niya pinaghirapan, halimbawa. Magbabago ka talaga. O kung totoo yung mga bali-balita na nagnakaw ito, o kita mo, nagbago na siya. Hindi na siya yung dating Erwin Tulfo na kakampi ng mahihirap, na binabanatan yung mga korap, yung mga bobo sa Senado, minumura, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Trillanes, lahat minumura niyan. Pero ngayon, tinamo kapatid na niyan, kaibigan na niyan. Puta, baka kumpare niya na sa binyag tsaka sa kasal yan. O ganun na siya. O binago siya nung pera. O naniniwala ba kayo na babaguhin kayo talaga ng pera? Oo. Si Michael Jackson, tinan mo. Sobrang dami ng pera niya, puta, sa sobrang dami ng pera niya, hindi mo kayang bilangin. Dahil sobrang sikat niya. Oh, ngayon, si Michael Jackson, ano ba siya? Ano ba siya? Yung kakaiba ba siya na tao? Alien ba siya? Hindi, pero na-alienate siya dahil sa dami ng pera niya. Dahil, ito nga magkanong pera lang, 120 million, putsang ina niyan. Nagbago na siya ng ugali, si Michael Jackson pa kaya na multi-billion, trillion ng pera niyan. Tanginan yan. Tsaka talagang hindi ka magiging normal kapag ganun karami pera mo. Tingnan mo si Michael Jackson, bumili nga ng giraffe. Bumili ng tren, paikot sa bahay niya. Putsang ina, ganun siya ka-espesyal. Oo, kaya feeling ng tao, iba na siya. O ganun din ito, binago si Michael Jackson ng pera niya at saka ng kanyang kasikatan. Hindi talaga siya pwedeng mamuhay ng normal kasi nga hindi naman siya pwedeng katulad na normal na tao maglakat lang sa labas pagkakaguluhan siya. So talagang mababago siya noong pera niya. At yung pera niya, pinaghirapan niya. Ito matindi. Ito tsaka bata pa si Michael Jackson, ano na siya, kumbaga kung ano yung mundong iniisip niya, kung ano yung mundo na nakikita niya, yun yung totoong mundo para sa kanya. Hindi niya maiintindihan yung mundo mo kasi bata pa lang siya, ginroom na siya para sa mundo na ito. Ito mahirap naman tong magkakapatid na ito. Putang ina niya, kumakain lang, di naman na sardinas yung mga yan nun. Pero bakit nagbago sila? Dahil lang sa kakaunting pera. So kung magtataka kayo, bakit weird si Michael Jackson dahil kakaiba siya magkikilos, pati pananamit niya kakaiba, that is because he's super duper duper rich. Oo, at pinaghirapan niya yun. Dito ka magtataka. Oo, kasi si Michael Jackson, bata pa yun. So, dapat di na kayo nagtataka na bago, na iba yung kanyang way of life. Pero dito kayo magtataka. Galing ka sa hirap, nakikinig ka sa problema ng mahirap, bumabatikos ka sa mga corruption, tapos kurakot ka. Tapos, pagtanda mo, naging kurakot ka. Noong binigyan ka ng kapangyarihan para magkaroon maka-perform ka ng changes sa mundo. Putsang ina, ganito ang ginawa mo nang hahayop ka dyan sa Senado. Yan yan yung mga sinasabi natin na mga hindi nila kayang i-manage yung kanilang kayamanan. Binago sila ng pera, pati prinsipyo nila binago. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. ACT-CIS Representative, Benguet Representative, Yap. Na-freeze sa mga assets, bakit? Kasi kawatan. Kasama ni Erwin Tulfo sa ACT-CIS, kawatan. Ngayon, sabi nga nila, if you cannot beat them, join them. Kaya ayan, kinanggap na lang niya yung pera ng mga ito ayon dito sa report Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLA.
tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang Kaya kailangan sumipsip ni Erwin Tulfo kay Bongbong. Kasi si Bongbong mismo ang nag-flag doon sa mga kontraktor. Nakakulong na ba mga puki ng ina niyan? Hindi pa. Oo, naka-freeze na yung mga assets pero nakakulong? Hindi. Si Bong Revilla, nakakulong? Oo. Si Jinggoy, nakakulong na. O, pero itong mga kontraktor na pinapangalanan nitong mga ulul na ito, lalong-lalo na ito si Bongbong na tanga, hanggang ngayon malaya pa. Anong ginagawa ng ombudsman? Hanggang ngayon malaya pa. O, tas ang matindi nito, sangkot pa si Erwin Tulfo doon sa corruption nila. Kaya ayan, pucha, dinidilaan niya ang puwet ni Bongbong. Why? Kasi meron pinangahawakan sa kanya. Sige, subukan mong tumaliwas sa akin. Subukan mong tumalikod sa akin. Pucha, damay ka dyan. O, kaya ngayon, kahit mali na, o kahit baluktot na, o ginagawa pa rin diretso, tuwid. Ginagawang tama nito ni Erwin Tulfo kasi nga, sangkot siya dyan. 2025 na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Oh, putang ina, tumanggap pala ng pera sa mga kawatan. Tumanggap ng pera sa mga kontraktor. Umamin pa yan sa Senate inquiry mismo ng Blue Ribbon Committee na alam niya na nagkakabilihan, bentahan ng proyekto sa Kongreso. Pinigilan mo ba? Hindi mo pinigilan. You became part of it. Kaya ngayon, corrupt ka na din. Kaya ngayon, basura ka na din. Kaya ngayon, yung mga dating binabatikos mo, kaibigan mo na, kasi nga, putang ina, binago ka na ng korupsyon. Ganyan ang mga Tulfo. Walang mga bayag. Walang mga betlog. Puros mga bulsa nila, mabusog lang nila yung bulsa nila, masaya na sila. Sino ngayon ang kapag pinalakol ang mukha tatalbog? Sabi ko sa inyo, kahit yung Scud missile ng Afghanistan, pag tumama sa mukha ni Erwin Tulfo, mahihiya eh. Kahit hasain mo yung dulo ng missile, putya, hindi babaon sa mukha nitong Erwin Tulfo na ito sa sobrang tigas ng mukha eh. Pardon my French, ha? This is not disrespect. I do not intend to disrespect and pardon my French, pero makapal ang mukha nito. Sabi ko sa'yo, mas makapal pa sa gulong ng eroplano. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong, habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Putang ina, puros magkakasangkot sa korupsyon yun kaya naman talaga syempre, paano ka mananalo, wala ka naman pera. Kumuha ka ng pera mula sa mga magnanakaw. Anong gagawin mo pag nasa posisyon ka na? Hindi ba? Poproteksyonan mo yung mga campaign donors mo na nagbigay sa'yo ng pera. So ngayon, ayaw mo maimbestigahan tong mga to. Or ayaw mo na magamit ito against you. Kaya gustuhin mo man na maging majority senator ngayon, hindi na lang, sisirain mo na lang yung majority senator because marami kang mga kalansay sa sa iyong aparador. Skeletons in your closet. Ang dami. Kabilang na ito at hindi lang ito. Dahil natikman mo na ang sarap ng mansanas ng pagnanakaw. Kaya po, tiyang ina, tinuloy-tuloy mo na. Di umano sabi ng mga ng mga 18 Marines, baka magdemanda ka. No disrespect nga. Sabi ng 18 Marines, 5 maleta daw yung diniliver sa'yo. Ito ang hawak sa liig niya. Ito ang kanyang kaya nag-iingay siya ngayon kasi nga, putsang ina, hoy, kayo pinakabobo dyan. Hindi magsasalita ng ganyan yung ibang mga kasama nyo kasi matatalino yan. Kayong dalawang magkapatid, tanga kayo. Kaya dapat lang kanyong magsalita ng mga ad hominem dyan. Manghamon kayo.
Magbalasubas kayo, fake news kayo dyan. Gawin nyo yung mga dapat nyong gawin kasi puta binuhay namin kayo. Or else, putang ina, sisingilin namin kayo. O ganyan. Or else, idadamay namin kayo, pati kayo kulong. O ganyan. Kaya ngayon, ang mga tulpo, aso na. Aso na. O, kasi di ba may bali-balita, may mga rumors na si, Erwin Tulfo. Ay, hindi, Raffy Tulfo, nabigyan daw ng bilyon-bilyon. Nung mga kumukubra dyan sa PCSO tsaka sa smuggling. Di umano chismis lang yan. Hindi yan totoo, mabait mga tulpo. Victoria Goyap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Lindaso at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen Soy Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap. O, di ba? Ito yung kinakaso ngayon kay Chis Escudero. Na si Chis Escudero daw tumanggap ng campaign fund sa isang hindi mabait na tao. O, bakit si Chis Escudero may kaso? Bakit itong si Erwin Tulfo na pinaglihi sa tangang kuto? Bakit hindi siya makasuhan ng COMELEC? O ayan may report na ng media May ebidensya pa yung bilyonaryo. O bakit hindi? Bakit si Chis Escudero dinidimanda? O bakit sino pa ba? Si Marcoleta. O bakit dinidimanda si Marcoleta? Unang-una sa lahat, yung donor naman ni Marcoleta, hindi naman yun contractor. Hindi naman magnanakaw yun. Wala naman pera ng gobyerno ginamit doon. Mantakin mo ito, magnanakaw na mga congressman at mga contractor ang binigay na pera sa isang tulpo. O bakit yan? Hindi yan sampahan ng kaso. Kaya nga siya ganyan magsalita ngayon. Kaya siya ngayon palaban at kaya siya ngayon binabanatan niya yung majority senators kasi meron siyang bahong itinatago. Yan nga yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Kaya galit na galit siya kay Alan Peter Cayetano. Kaya sabi nga nila lumipat na sa amin lahat, wag lang si Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi sinabi ni Alan Peter Cayetano nung nagwo-walk out sila, baka mamaya magsimula yung flood control hearing, lumabas yung pangalan mo O ginanon siya. Maraming alaman niya si Alan Peter Cayetano. Kaya takot na takot sila kay Alan Peter Cayetano. Bakit? Walang may control kay Alan Peter Cayetano. Kaya pinipilit nila mag-resign. Bakit mo pinipilit mag-resign si Alan Peter Cayetano? O kung halimbawa magre-resign si Alan Peter Cayetano. Tapos sino ngayon ang Senate President? 11 kayo parehas kung di ka ba naman bobo. 11 kayo, 11 sila. O ngayon, paano kayo ngayon makakakuha ng ng bagong Senate President? Wala naman kayong 13. Hindi ka nag-iisip Parisign ka ng parisign. Hindi mo alam kung ano mangyayari pag nag-resign yan. So pag nag-resign yan, sino ngayon Senate President? Ikaw? Ang ibobo ka? Hindi mo naisip yon? Hindi mo maiisip yun kasi tanga ka Kasi nga ang utos lang sa'yo, babuyin lang ang Senado tsaka babuyin si Alan Peter Cayetano. Tanungin ka. Kung halimbawa, mag-resign nga si Alan Peter Cayetano, sino papalit sa kanya? Kung halimbawa, itong majority, ngayon, nag-nominate sila. Halimbawa, ni-nominate nila si Lori Legarda. Kayo, nag-nominate din kayo, ni-nominate nyo si Wing Gatchalian. Magbobotohan kayo ngayon, puta, 11-11. Sino ngayon na magiging Senate President? Nga. Tanga. Naasawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos. Bukod dito sa natanggap niya sa YAP, bukod dyan, nakatanggap pa yan, sabi ni Toby Chanco At sabi doon sa mga text messages nung Bersamin, nakatanggap pa itong kupal na ito ng pera galing sa sa flood control Malimaleta. Nung kampanya ng alyansa. Lahat daw ng mga senatoriables noon nakatanggap ng pera mula doon sa Malimaleta. Kaya ganyan yan. Kaya nagbago si Erwin Tulfo. Gusto ba ni Erwin Tulfo yung mga naririnig niya sa akin ngayon? Malamang hindi. Kasi bistado siya Pero no disrespect, sir. No disrespect, pardon my French. Ganito lang talaga ako magsalita. Hindi naman kita minumura talaga. Bulaklak na lang ng dila ko ito. Lalong-lalo na kapag triggered ako, kapag hipokrito yung kaharap ko. So huwag ka magdidemanda masyado kang iyakin. Na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila, batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal.
Muli namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito. Pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam. Hindi magpapaunlak yan. Magpapaunlak ba yan pagka yung kakapalan ng mukha niya yung pag-uusapan? O ngayon, ipaliwanag mo ngayon to, Erwin Tulfo. O di ba sabi mo makapal ang mukha ni Cayetano. Si Cayetano ba may ganitong kaso? Si Cayetano ba tumatanggap ng pera mula sa mga kurakot? Si Cayetano ba katulad mo na magnanakaw di umano? O kahit di ka magnanakaw, tumanggap na lang ng pera sa mga magnanakaw. Yung ninakaw na pera ng taong bayan, sabi doon sa text message na kumakalat, nakatanggap daw kayong mga alyansa. 60 million yung binayad nyo kay Andrew E. sa pagrarap. Wala na mga kwenta-kwenta mag-rap yun. 60 million, gaano kalaki yung nakuha nyong pera para sa kampanya nyo? Hindi nga kayo nangampanya eh. So ano yun, tinago nyo, binulsa nyo? Hindi kayo nangampanya nung 2025 elections. Hindi kayo umikot kasi nga, yung Duterte ang tinatangkilik ng tao at dahil nga sa mga kababuyan ninyo sa flood control, hiyang-hiya kayo, kaya nga natalo yung karamihan sa inyo dahil mga magnanakaw kayo. Nanalo lang naman kayo mga tulpo kasi tulpo kayo eh. Naniniwala pa rin ng taong bayan na somehow meron pa rin sa puso ninyo yung baka bumalik kayo dun sa dating kayo, pero hindi na. Point of no return, sabi nga that ship has sailed a long time ago. Iba na sila, iba na yung mga tulpo. Sila na po yung mga tulpo na korap. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong